sa ginagawa niyo na action sa character na yan. So I know for sure, naniniwala ako na sobrang ganda ng resulta na mangyayari sa inyo dito. So by the way, my name is Mary Chris Garancio, kagaya nga ng sabi ni Sir JB. So I am a former finance manager for 9 years, taga Iloilo po ako. So may Ilongga ba dito? So ayan, si Tita Langka. Oh, grabe sipag talaga Tita Langka kasi wala talagang aksento sa kada training. So, I'm from Iloilo and background ko, dati akong finance manager for 9 years. So, yan yung ano ko talaga, naging background. And kumbaga andyan ako sa point na parang ano na, kumbaga because of this opportunity, nag-ano na din sana ako, nag-plan na i-push yung pag-abroad pero luckily nakita ko tong opportunity. Wait lang hindi ko kasi natakpan kasi yung ayan. Ayun, so nakita ko tong opportunity na to and good thing hindi na ako nag-abroad and ito na yung opportunity na nakapagbigay sa akin ng magandang income. So yung dating manager na akala pagiging empleyado lang yung magiging rason para kumita ng malaki and at the same time empleyado lang yung makakaahon sa kahirapan. So, grateful sa opportunity na nakita ko sa online na na-share sa akin ng isang stranger. So, doon nagbago lahat, doon nagbago yung character ko, yung mindset ko, and doon ako mas natuto. Doon ko mas na-realize na yung sipag pala na binibigay ko sa pagiging finance manager, kung dito ko siya binigay, sobrang ganda ng buhay na mangyayari sa akin. So that's why nung nakita ko to, hindi ko na talaga pinakawalan and at the same time nagsimula talaga ako. Kagaya nyo lang din ako na parang although busy, kasi as a manager, pagod na katawan, kasi palagi akong nag-overtime, palagi ng gabi umuuwi. So, pero hindi ko talaga, since nag-decide ako na gawin ko tong negosyo na to, hindi ko na iniinda yung pagod, hindi ko na iniinda yung minsan yung antok. So, yung sabi ko nga, even during the time, nagsimula ako dito, Sunday, day off, alam ko, office mate ko natutulog, pero ako andito, nasa labas ginagawa yung negosyo. So, doon ako nagsimula and until such time na ako na magsasabi, sulit na sulit yung yung sacrifice. Sulit na sulit yung effort na ibibigay mo dito kasi hindi ko naman inakala na itong negosyo makapag-alis sa akin sa pagiging manager eh. Kasi sabi ko 3 to 5 years, 3,000 to 5,000 lang na income, okay na sa akin. Pero ito pala yung binigay sa akin sobra-sobra. Hindi lang 5,000, hindi lang 10,000. Kaya excited ako na yung mga natutunan ko dito sa negosyo na to, dito sa business na ginagawa natin, mai-share ko sa inyo. Kasi sabi ko nga, parang katulad nyo lang din ako na naging mindset ko, bahala ng maantok, bahala ng hindi ako ma-maximize yung yung day off ko. Pero binubuhos, binabalik ko dito kasi sabi ko, nag-decide ako na gawin ko tong negosyo na to. Bakit ako magsasabi na busy ako? Bakit ako magsasabi na hindi ko magagawa yung negosyo? Nag-decide nga ako eh. Pinangutang ko nga yung pang-start ko dito eh. Ginawan ko nga ng paraan eh. Kasi for the purpose na gusto kong makaalis sa current situation ko, na hawak-hawak ako sa leeg ng amo ko sa oras. Hawak-hawak ako sa leeg ng amo ko kasi nga, 'di ba pag empleyado ganun naman talaga pag nangangamuhan tayo. Maghahawak tayo ng amo natin kasi sila nagpapasahod sa atin. So sabi ko, hindi ako magrereklamo na mapapagod ako, manghihina ako kasi alam ko na ngayon lang to, part to ng process ko and at the same time sabi ko, pag nakaalis ako sa pagiging empleyado, so hawak ko na oras ko. Ako na yung boss at ako na din yung empleyado ng negosyo ko. So doon ko mas na and na-realize. So ngayon naman, kung yung pag-uusapan natin right now, hindi naman connected sa kwento ko, pero ito yung i-share ko sa inyo. Actually, sobrang informative to. Sobrang makakatulong to kung kailangan mas maganda nakikinig ka. And at the same time, na i-apply mo to siya after. Kasi itong training na to,
ano siya kumbaga align talaga sa negosyo na ginagawa natin. Align talaga sa araw-araw na ginagawa natin kasi we are so again, welcome sa Digital Domination Training and ang pag-uusapan natin right now is social media marketing. So pag sinabing social media marketing, alam naman natin right now na ang negosyo ngayon 90% or most likely higher than 90% nag-i-evolve sa online. Di ba tama? Gaya ng Zoom na ginagamit natin right now, kung saan tayo nag-uusap-usap, wala namang Zoom noon eh. Actually, ang Zoom matagal na siyang nag exist pero hindi lang siya kilala, hindi lang siya nag-boom. Pero nung nag-pandemic, nung nag-lockdown, nung may virus, so doon nangyari na nag-boom si Zoom. Kasi ito yung ginamit ng mga business owners para makapag-connect sa mga clients nila, sa mga customers nila, sa mga employees nila, even sa iba't ibang lugar. So, gaya sa atin, ang kagandahan naman sa negosyo na ginagawa natin, we have a lot of social media platform na magagamit natin sa pag-market ng negosyo natin, na which is, ang karamihan, wala namang bayad talaga or lahat ng apps na ida-download natin wala namang bayad So, kumbaga, andyan tayo sa point kung andito ka, nag-start ka sa negosyo na to, and andyan ka sa point na parang hesitant ka pa to do online. So, ako na magsasabi sa inyo, kasi I understand sa mga medyo na-expose sa traditional way na pagnenegosyo, medyo na-expose sa nakasanayan before, pero even the billionaires na business owner nagsabi na if your business is not in the online, Bill Gates siya na, your business will be out of business. So, ganun kalupit yung online right now, which is nakikita naman natin lahat ang reality na nag-i-evolve sa online, naging successful sa online. And ang good thing, yung sanalihan mo na negosyo is online. So, ito yung pag-uusapan natin right now kung paano tayo makapag-market effectively gamit yung social media platform natin. Okay, so andyan pa ba kayo? All right, so before tayo mag-start, so i-discuss ko lang ang online marketing strategy. So ano yung mga strategy na gagawin natin? Pero ito yung ano natin, tingnan muna natin kasi actually yung data na to, it's most likely ano na siya 3 years ago. Pero kung titingnan natin yung chart, so yung platforms na most used worldwide is Facebook. So kaya nga maraming naggumagamit ng Facebook even sa rural area may Facebook. So most likely 3,000 million. 3,000 million ang users ng Facebook compare sa YouTube na 2,500 million lang. So ganun kalupit kung titingnan natin. So Facebook talaga yung pinakamadami. That's why nga right now ang tanong, since andito na tayo sa negosyo na to, maraming dalawa lang naman ang tanong ano ba yung gusto mong mangyari since we are evolving or we are living in an online world? Ano ba yung gusto mong mangyari? Gusto mo ba na ikaw yung kumikita sa online or gusto mo ba na ikaw yung pinagkikitaan sa online? So for sure, since nagnenegosyo tayo dito sa Ascendra, so we prefer na tayo yung kumikita sa online. That's why ito yung purpose ng training na to. That's why pinag-uusapan natin to right now. So how wide is your market online? So kung titingnan natin dito, compare with the Africa, Asia, and Europe, so ang pinakamalaking percentage ng population is 54%. So meaning to say, sa population na 100%, 54% from Asia ang gumagamit ng internet. So that will be, kung titingnan mo yung numbers, that is most likely closer to 3 billion or 60% ng buong population is Asia talaga. Gumagamit ng Facebook, which includes Philippines. So meaning to say, ang negosyo na pinasok natin, wag kayong maniwala sa sinasabi na ng
ng iba na ano, saturated na yung market, wala ka nang mai-invite sa sunod na araw. Hindi totoo po yan. Sobrang lawak ng market na meron tayo. And right now, sa billions ng populations, so ilan lang yung percentage na alam yung networking. Kaya marami pang walang alam. So, kailangan lang talaga natin maging visible sa online. So, kaya nga, nagkakaroon tayo ng training right now. Okay, so am I clear? Naririnig ba ako? So, next naman natin, so advantage of online marketing. So, ano yung advantage ng online marketing? So, of course, pag online yung negosyo natin, hindi na natin kailangan mag-focus sa kung saan ka nagpatayo, doon lang market mo. So, of course, wide market, unlimited prospects na sabi ko na din naman, all over the world, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. And ang good thing sa negosyo natin, we are international. So we will not focus only on Filipinos market, but of course, international, meaning ibang lahi. So ganun kalawak yung negosyo natin. That's why hindi ito basta-basta yung negosyo na pinasok mo. So number three, less expense. So just like traditional way, maraming mga expenses, kuryente, tubig, renta, empleyado, BIR, tax, lahat. So dito sa online, less expense tayo. Kasi using our Facebook, using our cellphone, kahit hindi naman tayo magnegosyo, gagamit naman tayo ng ano ng cellphone eh. Kahit hindi naman tayo nagnenegosyo, nagkakaroon tayo ng wifi. So dito, at least, yung expense na yon, dual purpose siya. So, nagnenegosyo tayo at the same time for our leisure. So, targeted prospect, nakakaroon tayo ng targeted prospect sa online. So, you can choose your class B ba yon, class A ba yan? So, you can choose your market na gusto mo. Of course, quality prospects. So, yun yung kagandahan or advantage na online marketing. So next naman natin is of course convenient and less hassle. Ito yung negosyo right now na kung titingnan mo, kung before ang nakikita mo na negosyo, kailangan magbukas ka ng buong araw doon kahit walang benta. Yun yung negosyo na hindi ka makakaalis kasi pagbukas walang magbabantay. Dito convenient. Kahit saang bansa ka mag-travel, kahit saan ka pumunta, tuloy-tuloy yung negosyo mo kasi online eh. So, ganun kaganda yung negosyo na meron tayo. That's why nga andyan kayo, nagluluto, nagpamlansya, kumakain, nagpapahinga, pero nakakapagpakinig ng training. That is the power of online. So, next, of course, ano yung mga marketing tools na kailanganin natin? Papyoman lang ha. So, of course, given Wi-Fi, hindi naman pwede na magnegosyo tayo. Nagko-connect ka lang ng Wi-Fi or data sa kasamahan mo. So, of course, that is very basic. Tablet, pwede kang gumamit ng tablet if needed. So, hindi ko naman sinabi na bumili ka kaagad ngayon pag nag-uumpisa ka pa. So, kung may meron ka, kung wala, it's okay. Kung ano lang yung existing muna, computer, cellphone. So, and basta ang importante yung cellphone mo, maganda yung camera, malinaw. So, tsaka nagagamit mo siya, hindi naglalag. Kasi yun yung kailangan sa online eh. So, of course, headset. Kailangan yung headset kasi pag may kausap ka, hindi naman pwede na banat ka ng banat sa kausap mo, yung na-explain mo, yung discussion mo, pero since sobrang ingay ng paligid, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya accessible, provide ka ng headset sa negosyo natin. So, microphone. So, ang ginagawa naman to yung microphone kung nagagawa ka ng content sa labas. So, nagle-lessen kasi ito ng ingay. So, yung background music, yung sounds. So, yun yung mga tools na kailanganin natin sa negosyo natin. So, kung titingnan natin, ang tools na to, kung itong ano natin, habang nag-upgrade tayo ng tools, so upgrade din ang sarili nating gamit, pero ang kagandahan, ito yung tinatawag natin na money generating machine. So, again, hindi ko sinabi na bumili ka kasi sabi ni Ma'am Chris sa training. So, sa akin lang kung ano yung latest mo dyan, kung ano yung present mo right now, as long na hindi siya lagging, and at the same time, as long na nagpa-function pa siya, yung camera, okay, so goods na yan. Alright, so ito yung mga marketing tools natin.
So anyway, next naman natin is of course, pag-uusapan natin yung Facebook transformation. So this time, kailangan nating i-transform yung Facebook mo into a money generating application. So sa mga lahat ng mga andito, ano lang, in advance lang para at least mas ma-aware ka kasi baka andyan ka sa point na syempre kung ikaw yung tipo ng tao before na hindi ka para post, nahiya ka mag-post, parang ganun kasi may mga concern na ganun hindi ako para post kaya minsan pag ano talaga pag start ng negosyo kung nakikita mo may mga ganun naman talaga na hindi mahilig mag-post. So dito kasi kailanganin natin na ayusin yung Facebook. So this time pag-usapan natin yung Facebook transformation. So ano nga ba itong purpose ng Facebook transformation? So of course, yung pinaka-purpose nito is to transform your Facebook into a money-generating applications. Thus, we need to eliminate non-related activity that are connected into being entrepreneur. So, yun yung, yun yung kagandahan naman dito kasi ang pinaka-purpose ng Facebook transformation, maalis doon yung mga naipopost mo before na hindi connected sa negosyo or hindi connected sa pagiging negosyante. Kasi isipin mo right now, part-time ka, domestic helper ka man dyan, ano man trabaho mo sa Europe, ano man trabaho mo sa US. So, given, part yon ng meron ka right now. Pero since andito ka na sa negosyo na to, you are an entrepreneur, negosyante ka na automatically. So that's why, since ang negosyo na pinasok natin, hindi naman to siya basta-basta eh. Hindi naman to siya pipitsugin na negosyo. So ang pinaka-purpose natin dito is kumbaga makita nyo talaga na this is a million and a future billion business company. That's why ngayon pa lang aayusin na natin. Ngayon pa lang papagandahin na natin. So, okay. So, next natin is what are the following things you need to do? Anong kailangan mong gawin right now para ma-transform mo yung application mo na Facebook into a money generating application? So number one, to those with existing Facebook, so lahat naman siguro dito may Facebook, no? So ang gagawin natin pag nagsisimula ka or sa lahat ng mga andito na hindi pa to aware, so nauna, delete mo yung mga negative posting mo sa timeline or non-related sa business. So baka andyan ka sa point before na konting ingay lang ng kapitbahay, pinopost mo na. Konting sigaw lang ng kung kanino na irita ka lang sa kasamang pinopost mo na. So as much as possible, delete po natin yun. Kasi since nagne-negosyo tayo, ang negosyo natin or ang binebenta kasi natin, sarili natin eh. Baka ma-misinterpret nyo. Hindi yung sarili mo talaga ha. Hindi yung katawan. So, yung binibenta kasi natin, lahat ng sinasabi natin as much as possible, hindi ikaw dapat yung makakasira ng negosyo mo. Bakit? Kunwari, andyan ka sa point since ang negosyo natin, multi-level marketing business, connected tayo sa tao araw-araw, kumakausap tayo sa tao. So that's why, ang posting mo dapat, as much as possible, focus sa positive na posting. Bakit? Kasi sabi nga, people join people because ang tao nagjo-join sa'yo dahil mapagkakatiwalaan ka, dahil mabait ka, dahil hindi ka basagulero. So kasi tatanungin kita, pag nakikita ng prospect mo na every kibot nagpo-post, every nagsha-shoutout ka doon ng pangalan, every nag-yell ka doon, parang nagsisigawan ka sa post. So ang tanong doon, sinong tao kahit ikaw yung ganun ba na ugali, gusto mo ba yung ganun kasama na tao? Yung magiging mentor? Kasi ikaw yung mag-guide sa tao na yun. So that's why, kailangan right now, eliminate natin yun or delete natin. So create business page and at the same time, know the basic Facebook profiling. So pag-usapan natin isa-isa. So ito yung mga i-delete natin. So post ng pag-aaway, accident, nude photo, baka andyan ka sa point. Okay lang naman, walang problema kung sexy ka. I-post mo yan as long na nasa beach ka. So, pero yung hindi na to, naguhubad na wala naman sa beach, wala naman sa wala namang occasion o sa kwarto ka lang pero
two-piece ka. So wala namang ganun. So patay or politics. So bakit kailangan nating i-delete to? Kasi honestly, even ikaw na nagbabasa, kasi it creates it gives negative energy sa tao na nagbabasa. So since nagnenegosyo tayo, since business owner tayo, entrepreneur tayo, kine-create natin yung negosyo natin, as much as possible, kailangan natin mag-create ng good image sa clients natin, sa future leaders natin na madadaanan ng mga post natin. So, or makakita ng timeline na meron tayo. Kaya, kailangan natin tong i-eliminate or i-delete. Okay ba yon? Nakakasunod kayo, guys? So, okay. So, next natin, ano yung advantage of Facebook page? So, bakit kailangan may Facebook page? So, merong Facebook account. So, yung Facebook account is different from Facebook page. So, ang Facebook account, ito na yung ginagamit natin sa Facebook. So, nakakapag-post tayo dyan. Yung page naman, ano yung purpose ng Facebook page? So, ito naman, for business purposes. So, pwede tayo makapag-ads dito, makapag-create ng advertising, makapag-boosting. So, yun yung ginawa ko right now. That's why, even andito ako sa Pilipinas, nagkakaroon ako ng business partner sa Canada, sa California, sa New Zealand, sa Italy. So, yan yung power ng online right now. Yan yung power ng negosyo na ginagawa natin. Okay, so yun na tayo. So unlimited, ayun. Unlimited reply, so minimal restrictions, and at the same time, you can engage with more followers. So yun yung kagandahan with our business page. So kaya ito kasi yung makapagdami ka dito ng followers, makapag ka ng ads, so yun yung kagandahan sa natin, business page. So next naman natin na pag-uusapan is, ayun, wait lang ha, mukhang iba yung kanina eh. Ayun. Okay. So nakikita ba dyan, guys? Ayan. So next naman natin is basic Facebook profiling. So pag-uusapan natin right now, paano mo aayusin yung profile mo sa Facebook? Kasi syempre, araw-araw tayo nadadaanan ng mga friends natin. So, and most likely, ito kasi yung kailangan nating ayusin. Kasi sa totoo lang, may tinatawag tayong stock, di ba? Sa mga andito, di ba? Sa mga andito ng mga business partner natin sa iba't ibang bansa, before ka nag-say yes, before ka nag-reply sa tao na nag-message sa'yo, sometimes, ang ginagawa talaga natin or karamihan is, i-stalk yung tao na yon. Tama ba? So, yun yung karamihan na nangyayari. So, ngayon, ano yung kailangan natin na pag-usapan sa FB profiling? Ano yung importance? So, number one, importance ng FB profiling, we are an online entrepreneur right now. So, na-discuss ko na din naman, we are dealing with million business na sabi ko, magiging billion na business years from now. Your FB, yung Facebook mo, nagre-reflect yan kung sino ka. So, kailangan yung Facebook mo presentable ka. So, kailangan reliable, kailangan totoo ka. So, nagigets ba, guys? So, of course, you already gain trust from your client before you talk to them. So, pag naayos mo yung Facebook mo, yung profile mo sa Facebook, sa TikTok, or sa kung saang social media, ang kagandahan doon, so pag bungad mo pa lang, andyan ka sa point na parang, ito to. Parang pagsalita mo pa lang, may may 70% na na-trust yung tao sa'yo. Kasi authentic ka eh, reliable ka eh. So yun yung good thing with basic Facebook profiling. So nasusundan ba dyan, guys? Okay, so next naman natin is what to consider in your timelines. Ano yung kailangan i-consider natin sa timeline natin? So number one is cover photo. So ano nga ba yung cover photo na sinasabi natin? Ayan yung sample. So, di ba sa Facebook, may cover photo na nakalagay. Yung cover photo, yung maliit, maliit yan na bilog. Yung malaki na rectangular. So, yan yung natin, yung cover photo. So,
ano dapat yung kailangan ilagay natin. So of course, sa timeline natin, best picture, pinakamagandang picture mo, inspiring na quote, verse, community, or dream board. So, example, yan yung mga example natin sa sa cover. Okay, so next naman natin, so yan yung cover photo. So, pa-make sure lang guys na maayos yung cover photo natin. Kasi syempre, importante po yan. Sabi ko nga kanina, pag nag-hawk ka, pag nag-inquire ka, karamihan talagang nangyayari, sinustock tayo ng client natin. That's why, ngayon pa lang, kailangan ayusin na natin. So, yung pinaka-purpose natin dito, yung tipo na pagkita pala ng profile picture mo, yung parang magpapadala na, yung magjo-join pa, hindi ka pa nakapag-explain, yun yung dapat. So make sure lang na malinaw, maganda, and at the same time, yung cover photo mo nakahiga. So walang doon, walang nakapatayo, walang nakita na maitim. So yun yung sa cover photo natin. So yan yung mga sample po natin. Pwede nyo yan pag i-copy. So or magakuna ng ideas. So yan, pwede mo i-collage picture mo, achievements mo, pwede mong ilagay yung community, pwede mong lagay yung gusto mong first car, so nasa sayo. So yun yung sa cover photo natin. So next naman natin is, ayan, so profile picture. So sa profile picture naman natin guys, so di ba yung bilog, yan yung profile picture natin. So sa profile picture, make sure mo na half body siya. So wag kang mag-profile picture na parang one by one, yung ulo lang nakikita. Wag kang mag-profile picture na parang pang ID. So yung profile picture mo dapat at least most likely lagpas sa baywang. So yun, kasi ang profile picture natin, nagme-measure to siya ng, or nag-gain to ng trust ng prospect. Kasi pag ang profile picture mo ganito, gaya ng nakalagay dyan, nag-profile picture ka, nakatalikod ka. Nag-profile picture ka, aso. Hindi ka naman aso, tama? Di ba aso ang tao ka naman? At the same time, nag-profile picture ka, may face mask. So, iwasan po natin yan. Kasi hindi siya nakapag-gain ng trust eh. Anong isipin ng iba? Scammer to. Parang dami account, hindi totoo to. Hindi to kausap ko. Baka AI to, baka ganito to. So, as much as possible, since nagbe-business tayo, hindi basta-basta yung negosyo natin, profile picture mo pa lang, negosyante ka na tingnan. Profile picture mo pa lang, alam na katiwa-tiwala ka. So, yun yung mga wrong na dapat hindi nyo gawin. So, ang pinaka tama, ito yung mga sample. Kunwari, si Ma'am May, yan o, yan yung profile picture. O yung pa lang, o yung profile picture pa lang, pang executive na. So, dapat ganon, yung mga profile picture na ilalagay niyo. So, nagigets nyo guys, na susundan ba? So, lang, may mga edit, na din naman ngayon. So, kung malayo ka, kung hindi mo magawa, pwede ka makapag-edit doon. So, next naman natin, what to consider in your timeline. So, ano yung kailangan mo consider? Number 3, FB name. So, of course, sa negosyo na ginagawa natin, sobrang importante yung Facebook name. Yung Facebook natin na name, it should be real and correctly spelled. Bakit kailangan na FB name natin is, yun talaga yung totoong pangalan natin. Kasi, una-una guys, may pera na involved to eh. Nag-negosyo tayo eh. So, para ngayon pa lang, wala ka na ma-encounter later on na atras dahil iba pangalan sa kunwari, kausap mo sa Facebook, na close deal mo ng executive, magpapadala na ngayon, no? Pero nakita, iba naman pangalan mo sa Facebook, bakit iba naman ID mo? Anong mangyari? Baka tinuloloko mo ko. Ay, wait lang ha, investigate ko muna. O, ano mangyayari? Magde-delay? And at the same time, magkakaroon ka ng loss na sales dito sa negosyo natin. So, ngayon pa lang kung ano yung pangalan mo sa ID, yun yung ilagay mo sa Facebook. Bakit importante din yun? Kasi right now, pag hindi mo naayos yung pangalan mo sa Facebook at ma-restrict ka, magpasa ka ng ID na hindi tugma doon sa pangalan mo ng Facebook. So hindi ka hindi ka ma-approve sa appeal mo. Kasi kung ano dapat, kunwari right now,
sa lahat ng mga hindi pa tugma yung pangalan sa Facebook at sa ID nila, ngayon pa lang i-edit nyo na. Kasi pag may encounter kayo na restrictions, pag i-a-appeal mo, magpapasa ka ng ID, hindi na yan tatanggapin kasi hindi tugma eh. So kaya as much as possible, ayusin na natin right now. So yan yung mga wrong na name. Huwag kayo palang ano kasi hindi na din ngayon yan yung ano ni Facebook, yung mga dami. Yung naka-Arabic yung pangalan mo, nakabaliktad, kung anong pangalan na ilagay mo. So kung ano talaga yung real name mo, yun din ilalagay mo dito kasi malaking impact yan later on once na nag-close ka ng deal, once na magpapadala na, tugma yung pangalan mo sa Facebook at sa ID. Okay. So, next naman natin is work. So, pwede mo lagyan yung work yan. State mo yung name ng team, business coach, online entrepreneur. So, pwede mo yung ilagay. So, next naman natin is pin post. So, di ba sa Facebook may pin post? And right now, sa Facebook natin, dalawa na pwedeng maipin na post natin. Before, isa lang. So, ano yung ipin na post mo? So, your story, pwede mong ipin yung story mo, yung income achievement, or yung community. So, yun yung kagandahan. So, right now, ang kagandahan naman dito is pwede mong ilagay yung achievement mo. So, income mo, ano yung mga award mo, na rank ka, or community natin. So, ilagay mo din dyan. So, bakit kailangan magkaroon ka ng pin post? Kasi ganito ang reality. 'Di ba, honestly, mga users ng Facebook right now, hindi naman talaga literal na nagbababad sa Facebook karamihan. So, bakit kailangan mong maglagay ng pin na post? Bakit? Kasi pag galing sa TikTok, galing sa kung anong applications, sa ads, so pag nilipat mo yan sa Facebook, anong unang-unang gagawin? Iso-stock profile mo. That's why nga dapat maganda cover photo mo profile picture mo. And usually yan, sinustock kung ano yung pinopost mo. So honestly, hindi naman talaga nagtatagal yung tao na yan na mag-alat talaga ng oras kasi busy din yan para i-stock ka pa ilalim. So kaya dapat maglagay ka ng pin post na para pinapahintulutan mo yung prospect mo na yan, nasa pin post mo pa lang, mapapastop na siya. Mapapatigil na siya kasi sold na siya Yung tipo na lagay mo dyan, kunwari, kinita mo, income mo, ilagay mo dyan, ano yung achievement para maging aware ka kung ano yung ipopost at kung kailan siya ipopost. So, and of course, to gain 100 trust of clients, 100% trust of clients. So, okay, what is art of posting? Yung art of posting, this is a strategic and creative way para promote ang business mo using our social media. So, specifically, ang pinaka-focus natin dito, Facebook. So, here in our industry, so sabi ko nga kanina, dito sa industry na ginagalawan natin, we promote not only our product alone, but primarily our own selves. So dito sa negosyo natin, may products tayo pero honestly, hindi tayo nakafocus sa pag-promote ng product natin. Kasi ang pinaka-focus natin, i-promote ang sarili natin. Kasi once pinromote natin, once in-upgrade natin, the way tayo magsalita, the way tayo manamit sa media, sa online. So, lahat po yun. The way ano yung character natin. So, nag-ano siya. Primarily, ang pinaka-focus natin, ayusin yung sarili natin online. Kasi pag inayos natin, automatically, we will magnet the market that we want. We will magnet the clients na gusto natin, na deserve natin. So, yun yung purpose ng art of posting. So, importance of art of posting, ito na sinasabi ko kanina, to trust of clients by being visible in the market always. So, ang posting, pag nagpo-post ka, ang kagandahan naman doon, nakikita ka palagi ng clients mo, ng prospects mo, na palagi kang online, na palagi kang active. So, meaning to say, nagninegosyo ka talaga. Meaning to say, ang magiging impact sa nakakita, seryoso pala talaga to sa negosyo. Nagninegosyo talaga to. So, yun yung good thing pag nagpo-post ka. So ang pinaka dito ang pinaka malalaman mo na focus ka
na ginagawa mo to, pag may na-encounter ka na client na natutulog ka pa ba? Ganun eh. So, yun yung ano natin, to create your own branding that will magnet this hard market. So, yun yung purpose ng art of posting. So, okay. So, yan yung sample natin, yung target. Sabi ko nga kanina, yung target is sarado, di ba? So, if you can't do posting, kung hindi ka makapag-post every single day, it's like doing business, expecting buyers while your stores is closed. Yan yung ano niya, yung implication niya. Parang andyan ka sa point right now na ayaw mo mag-post, tamad ka mag-post, pero gusto mong kumita, gusto mong mag-join sa'yo. So, meaning to say, that is called insanity. So, bakit kabaliwan? Kasi andyan ka sa point na sinong bibili ng paninda mo kung paraging sarado? Ano meaning ko ng sarado? Hindi ka naman nagpo-post eh. Hindi mo naman ano eh, hindi mo naman dinidisplay. Sabi ko nga kanina, hindi mo naman dinidisplay yung paninda mo. Walang display ka sa store mo. Do you think pagpapasok yung tao, anong bibilin nila? Hangin? Walang naka-display. So yun yung purpose natin or ganun ka-importante yung posting natin dito sa negosyo na ginagawa natin. And of course, ito yung result na if you consistently post. So, pag araw-araw ka nagpo-post, nakikita nila paragi kang active, nagkakaroon ka na ng branding. Ay, ito na naman si ano, oh. Ito na naman si ano, grabe ang sipag nito. Grabe, maraming clients nagtitiwala sa ito. So, meaning to say, nakapag-create ka ng branding. Now, which is, kada post mo, may consistent ka na followers na nagla-like, nagko-comments. So, just like Apple, 'di ba? Every time mag-release si Apple, bakit pinipilahan? Bakit binabantayan? Kasi nga ano na eh, nakapag-create na ng branding eh si Apple. So, nagigets nyo guys? So, okay. Need to consider. So, ito yung di-discuss natin. Ano yung kailangan i-consider before posting? So, okay. Anong consider? Number one, FB friends should be minimum of 3,000 to 5,000 each account. So, actually, bakit ganito? Kasi sa totoo lang, once na nagpo-post tayo, may tinatawag tayong Facebook algorithm. So, sobrang importante ng algorithm natin sa Facebook. And kailangan din natin i-consider yon kasi pag andyan ka sa point na nagso-scroll-scroll ka lang pero hindi ka nagla-like, nagko-comment, or andyan ka sa point na, di ba usual na encounter nyo, 5,000 friends mo pero yung post mo, bakit walang 10 nakaka-like? Bakit walang nakapag-interact doon? Ang reality, mababa yung algorithm ng Facebook mo. Paano mababa? Baka yung friends mo, friend mo yan, pero matagal na kayong hindi nagchat-chat. Hindi kayo nagkakaroon ng interaction. Baka friends mo lang yan, pero honestly, hindi ka naman nagpo-post, nagla-like ng post niya, nagko-comment doon. That's why every time mag-post ka, hindi niya din nakikita sa newsfeed niya yung post mo, kaya wala siyang ilalike. So, dito sa ano natin, sa mag-start natin ng posting, mas maganda na marami yung followers or fans mo para sa higher yung makita or mag-visible siya sa akin. So, number two, increase your Facebook algorithm. Ito na yung dinidiscuss ko. So, paano i-increase yung Facebook algorithm mo? So, ganito. Di ba gumagawa tayo, naghahack tayo everyday. Except sa mga part-timers natin. So, sa mga OFW natin. So, ako ay suggest para mas mataas yung Facebook algorithm nyo, ganito. Mag-alat kayo ng 5 to 10 minutes every day na nagsuscroll-scroll sa Facebook, pero habang nagsuscroll ka, lahat ng madadaanan mo na post, i-heart mo lahat. I-heart mo, mag-comment ka, depende sa'yo. Wait lang ah. So, yun yung pag-increase ng algorithm. Kasi pag nag-increase yung algorithm mo, pag nagla-like, nag-heart ka doon, nagko-comment, automatically mag-i-increase yan yung algorithm mo. And ano pa yung pwede mong gawin para increase yung algorithm mo? So, of course, pwede mong gawin, mag-change ka ng profile picture. Kasi di ba usual, pag nag-change ka ng profile picture, lahat ng friends mo doon na notify. Lumalabas siya sa timeline mo. So, isa din yun na way
para 'pag nafi-feel mo parang ang baba ng algorithm ko. Yun yung sa akin, tinitingnan, ang baba ng algorithm ko, konti lang kasi ng ano, ganito, gano'n. So, sige change ako ng profile picture. So, puwedeng gano'n or mag-change ka ng cover photo para mag-increase yung algorithm mo. So, next naman natin, posting should be in public. So, mas maganda na yung posting mo is public siya. So, know your target market. Dapat alam mo yung target market mo dito. So, it's either empleyado ba yun, OFW ba yun, or business owner. So, alamin mo yung target market mo before ka mag-post. So, kunwari, nagma-market ka yun, OFW. So, yun yung aalamin mo para yung posting mo yung nakakadaan ng OFW na tatamaan, na i-inspire. So, ganun. How to present yourself. Paano mo ipipresent yung sarili mo sa posting or sa Facebook? It could be empowered ba yun? Funny ka ba? Nakakatawa ka ba? Professional ka ba? Or nakaka-inspired? So, nasa sa'yo kung paano mo i-portray yung sarili mo sa Facebook. So, next naman natin, tips on captioning. So guys, pag-usapan naman natin ano yung tips sa captioning natin. So number one, mabilis ba ako? Or ano naman kayo, nakakahabol? Ayan. So, yung tips on captioning natin guys, actually ito sa negosyo na ginagawa natin, ano natin, sobrang importante din yung pag-caption. Hindi pwede na nakapokus lang tayo sa posting. So, kailangan mag-focus kayo sa captioning. So, ano yung captioning na yon? So, ganito. So, kasi honestly, maraming ano ngayon, maraming nandyan sa point na parang pahabaan ng caption. So, okay naman yun, pero sabi ko nga kanina, so anyway, again, ang pinag-uusapan natin is tips on captioning, yung sinampol ko kanina sa kay Tita Teresita. So, I know, andito siya. So, call to action. So, kailangan lagyan natin ng call to action. Kasi sa totoo lang, um, ito yung magpapaano ito yung magpo-push sa client na kailangan i-message ka. So, ang pinaka-purpose ng call to action, parang kinakamand mo yung clients mo na i-message ka kaagad. So, may sense of urgency siya. So, anong pwede mong ilagay? So, direct message me, ituro ko sa'yo kung paano ka din kumita ng six figures. So, pwedeng direct message me, 3 slots left. So, ganun yung call to action. So, at pwede mo ding lagyan ng hashtags para sa branding mo. So, I do hope na nakakasunod kayo or na ano nasusundan nyo guys. So, yan yung tips on captioning natin. So, next thing naman natin is when and what to post. Ano yung kailan at ano yung ipopost mo. So, number one, minimum of 3 times a day yung posting mo. Kung part-time ka, it's okay na mag-start ka muna sa 1 or sa 2. So, pero if full-timer ka, 3 is maliit pa siya. So, anong ipopost mo? So, motivational or inspiring quotes, products, close deal mo, success stories mo, mga cheque or income. So, ipopost mo yon. So, community, pwede mong i-post din yon. Gaya ngayon, nagsa-Zoom training tayo. After ng Zoom training, i-post mo to. Meetings, so pwede din yon. So, lifestyle, kunwari, nagkakape ka sa Starbucks, kumakain ka sa labas, i-post mo siya. And or proof of remittance, may nagpadala sa'yo, i-ano mo din siya, i-post mo din siya. So, ganun ka kaganda ng online kasi mama-maximize at mama-maximize natin. So, yun yung ano natin, yung gagawin natin. So, pag-usapan natin right now what to post. So, una-una mo sa motivational or inspiring quotes, usual to na pinopost sa umaga or pagising. So, anong ipopost mo doon? Pag sinabing motivational or inspirational, so syempre, kailangan nagmo-motivate na motivational yung caption mo. So, paano yon? So, ang gagawin mo lang, kung ano ka pa, nahihirapan ka or wala kang words na mai-post. So, pwedeng gawin mo, search ka, punta ka kay Google or pwede kang pumunta kay ChatGPT. So, pwedeng mo lagay, bigyan mo ako ng post na pang-inspirational or post ng pagpapasalamat. So, bibigyan ka na dyan ng caption. So, ika-copy
mo na lang and gawin mo, maghanap ka ng pinakamagandang picture mo o nakapost ka ng motivational or inspirational quotes. So, yan yung pwede mong gawin sa umaga. So, number two, products. So, pwede ka mag-post ng products. So, again, ang pinaka rule ko lang sa posting ng products, huwag po kayong mag-post ng products lang plus benefits. Bakit? Kasi syempre, ang nakakalalabasan ng post nyo, parang nagbebenta kayo online. O ang Pilipino pa naman, ayaw na binibentahan online. Ayaw pa natin na binibentahan at pinagkikitaan online. Yun yung usual na mindset din ng Pinoy eh. So, sa atin, ang pwede mong gawin sa pag-post mo sa products, kailangan ano lang, parang nagkikwento ka lang, nagchichika ka lang sa about sa products natin. Kunwari, nagtimpla ka ng best barley or nagtimpla ka ng barley fusion, ang gawin mo lang, habang nagtitimpla ka ng barley fusion, ano siya, kumbaga itimplahin mo, nakainom ka, at saka sabi mo, thank you so much barley fusion kasi dahil sa'yo, naging normal na yung ano ko, hindi na ako nakakaramdam ng constipation. So, normal na yung bowel movements ko. So, andyan ka sa point na parang hindi ka naman nagbebenta pero nagkikwento-kwento ka lang. Ang reality, magtatanong yung, ano yung ano mo, best barley? Ano yung barley fusion? Ano yung Omega Life? So, yun yung purpose natin. So, next thing naman natin, close deal. So, syempre, ipopost mo yung mga video calls mo, yung mga nakausap mo na tao. So, yun yung kagandahan naman dito is, para at least mag-create din ng trust sa makakita na, marami pala siyang kinakausap, worldwide pala market nila. Pero make sure lang guys ha, na pag nag-post ka, ano natin, huwag po nating i-practice yung tinatag mo sila or tinatag, tagging ng posting. Kasi karamihan sa mga clients natin sa iba't ibang bansa, ano na eh, hindi nila alam yung setting sa Facebook na pag na-tag kailangan na-accept. Usual kasi yung tagging, nag-a-appear yan sa Facebook nila. Sa timeline nila kaagad-agad. So, make sure lang pag nag-post ka, magtanong ka muna sa clients mo if okay lang na itag o if okay lang na ganun ang gagawin mo. So, kung okay naman sa kanya, mas maganda. So, pero pag hindi okay, pag hindi siya ano, hindi kasi siya ano, honestly, marami kasi ako nakikita, hindi naman siguro most likely sa atin, pero wag natin i-ano, marami kasing nagtatag ng pangalan pag nag-post, yung mga na-close deal, yung mga members, medyo prone din sa ano sa mga makakakita na may mga tagging na nangangahoy din ng iba. So, ano tayo, ano lang, kumbaga pag nag-post ka ng picture, kung hindi mo naman, kung okay lang naman, nakapagpaalam ka, okay na yon. Pero ano lang, iwasan natin yung tagging. So, pagtatag ng maraming mga tao dyan sa post mo, na ano na maki-create pa na ay nakita ng asawa, nakita ng ano, na-close deal mo na sana. So malulose mo pa na ano na clients. So nagigets nyo ba? So yan yung sa close deal natin. Next naman natin is success stories. So success story naman natin, so ilagay mo diyan yung mga nag-income. So kung wala ka pang checking, wala ka pang income, okay lang naman yan. So, gamitin muna natin yung result sa community natin kasi marami naman tayong mga kumikita sa ano sa na mga OFW natin na partners. So, yun. So, ano lang, copy mo and ano lang guys ha, pag nagka-copy tayo, so alam ko naman this is a copy business, pero make sure lang natin na wag naman nakakasanayan mo na copy ka ng copy, pati lahat ng hashtags niya, pala lahat ng ano niya, nakaka-copy mo. So, ano lang, at least from time to time, at least 1 week, parang mag-ano ka lang, mag-challenge ka sa sarili mo at least once, magkaroon nga ako ng caption na galing sa puso. Galing talaga sa akin, hindi yung nangungopia lang ko palagi. So, yun yung ano natin. So, yan yung success stories or check or income. So, yun. And community, Zoom training or meeting, so gaya ng ginagawa natin right now, so mag-post ka. So, after this training, so post mo, thank you so much sa Quad Force kasi andyan ako sa point na baguhan pa lang pero provided lahat ng trainings and ang good thing doon, hindi ko na kailangan bayaran. Marami akong natutunan. So, yun yung ano mo, yung Zoom training. Usual kasi nakikita ko, alam nyo, after ng Zoom training, pag na-post ng isa, lahat, kinopya na lahat. Hindi pa nakapag-like sa post, ayan, kopya, kopya, kopya na lahat. So, the same na lahat posting. So, pwedeng gawin mo guys, may iba naman.
Kung ano natutunan mo, i-post mo kasama yung ano natutunan mo sa training na yon. So, okay ba yon? Na-gets ba? So, next naman natin, lifestyle. So, sa lifestyle natin, yung nagkape ka sa Starbucks, nag-swimming ka, pasyal ka sa kung saang overview, overlooking. So, yung pagkain. So, ganun. I-post mo yung sa lifestyle. And sa lifestyle naman, guys, ano ha, iwasan po natin mag-post ng pang gabi pero pang umaga yung posting mo. Ano pang umaga? I mean, gabi ka nag-post, pero yung post mo, nasa ano ka sa ilog. Maliwanag yung lugar na yon, maaga yung post. So bakit? Honestly guys, isa to sa natutunan ko sa isang nag-a-ads na sikat na nag-a-ads na yung nagpanalo sa isang presidential election or even mga elections na nanalo because of that ad. So, usual na pinopost nila pag umaga, umaga lang, pag gabi, gabi. Kasi kahit anong kunwari, nag-post ka ng umaga na maliwanag pero gabi mo, maliwanag yung picture mo pero gabi mo siya pinost, kahit anong post mo pala doon, hindi tinataas ni Facebook or ni Meta sa timeline ng mga friends mo. That's why minsan nakakita mo sobrang konti nang nagla-like, sobrang konti na kapag interact doon. So, yun yung sa lifestyle natin. So, morning picture versus morning post. So, yun yung ano natin. Yun yung rule natin. So, proof of remittance. So, pwede mo ding i-post yung proof of remittance mo sa Facebook. So, ano yung proof of remittance? So, kunwari, nagpadala ng resibo, i-post mo siya. So, make sure mo lang guys ha, wag sobrang excited. Kasi minsan yung iba, sobrang excited na yan, kapag padala na, i-post ko na, ganito, ganon, ganito. O, hindi mo natakpan ngayon. Pati yung mga personal na details, pati yung mga code, hindi mo pa na-claim yung pera, na-post mo na sa sobrang excited mo. So, tsaka nag-post ka ng itsura ng tao sa sobrang excited mo. Binawi tuloy kasi nakita ng asawa, nakita ng pamilya. So, ano natin, make sure pag nagpo-post tayo, sabi nga, ang pinaka-rule sa online, pag nagpo-post ka, kailangan gumagana yung mo talaga, utak. Bakit utak? Kasi minsan, hindi siya gumagana yung emosyon. Kaya nga kailangan nag-iisip kunwari ipo-post ko 'to, ay wait lang, magtatanong muna ako kung okey lang kay sir. Okey lang ipo-post ko ba gaya ng 'pag yung parang emosyon ang umiiral, may narinig ka lang, may hindi ka lang nagustuhan sa tao, pinaparinggan mo na sa online. So, sobrang powerful ng online. Kaya kailangan din natin magkaroon ng highest level of awareness and at the same time, control, self-control. Kasi 'pag naano mo na 'yan sa online, malaking 'yan, malaking impact na maganda na yung image mo sa online, masisira at masisira ka. So, okay. So, yun yung sa proof of remittance natin. So, next thing naman natin is, tapos na ako. So, lastly natin, story marketing. So, story marketing or this is called My Day marketing. So, sa My Day, kung ang Facebook nagpo-post ka, within 24 hours is within 24 hours, honestly, natatanggal si story marketing or My Day. While yung timeline naman is nagsistay siya kung kahit kailan kailan hangga't hindi mo siya na i-delete, nagsi-stay siya. So, and ang good thing with story marketing, actually this is the most effective way para makapag-prospect ka and makapag-follow up. Kasi every time na pinopost mo doon sa My Day mo, nakikita ng marami mong friends eh. Mas madami yung viewers sa My Day kaysa sa timeline mo. Kaya kunwari, everyday ako, isa sa suggest ko, pag wala ka nakakausap, or kunwari, marami ka ng, sa Facebook mo, mag-My Day ka. Kasi ang My Day, sobrang powerful siya eh. Madami siyang na, ng interaction. So, kunwari, ima-My Day mo doon, mag-select ka. Kasi part yun ng follow-up mo. Mas mabilis doon yung follow-up, mas mabilis doon yung prospecting. Kasi ako personally, sa totoo lang, yung My Day marketing sa akin, nung nagsimula ako sa negosyo na to, dito ako nakakapag-enroll ng mga malalaking packages sa My Day marketing lang. So, nagpo-post ako ng mga results,
nagpo-post ako ng mga income, nagpo-post ako ng mga testimony. So, may mga strategy ako doon. So, and of course, higher traffic. Doon nga sabi ko, mas higher ang traffic sa story marketing kaysa sa timeline. Kaya as much as possible, every day, mas maganda na makapag-post ka sa story marketing mo or mag-my day ka. So, kasi mas higher yung traffic doon, mas madami yung nakakakita. So, okay ba yon? So, sample. Sample. So, sa story marketing, actually, pinaka-minimum dito na picture, at least 3 to 4 pictures. And sa first na picture, dapat magkaroon ka ng clickbait. Ano yung clickbait na yon? So, it's either yun yung mapapaklik talaga sa prospect mo na i-open yung My Day mo. So, ano yun? Pwedeng, kunwari ako sa TG ko, parang lifestyle na parang maaliwala, sexy, maganda. So, ang tendency, syempre, i-click nila yon. So, nilalagyan ko pa yan ng caption. So, thank you so much sa ganitong masarap na buhay. Salamat, Asendra. So, parang ganon. So, ilagay mo dyan and after, pwede ka na mag-market. Anong gusto mo? Kunwari, nagmamarket ka ng seaman. So, lahat ng seaman na nagkaroon ng income, kunwari, nagmamarket ka ng OFW sa ganitong bansa o lahat ng nag-income sa ganitong bansa ng OFW, ilagay mo dyan sa My Day mo. So, ganun lang yun. So, para at least, ma-attract mo yung market na gusto mo. So, ganun ako kasi ako, nung nag-market ako ng Seaman, honestly, yung lahat ng pinopost ko, connected sa Seaman. So, that's why marami akong napapa-join ng Seaman. Malalaking packages pa yon. So, yun yung kagandahan. So, yan yung purpose ng story marketing natin or My Day. So, ako guys, mas maganda i-maximize natin lahat ng platform na meron tayo. Kasi sa totoo lang, yung My Day, yung Facebook, yung pag-change ng timeline, yung story marketing, yung art of posting, wala namang bayad eh. Lahat ng caption natin right now, provided na. Di mo na kailangan mag-isip. Tatanong ka lang kay ChatGPT, magtanong ka lang ng caption mo kay Google, lahat may ano na, may sagot na. So meaning to say, sa negosyo na ginagalawan natin, kung titingnan mo, sobrang dali lang. Sobrang bilis lang. Kasi tao yung prospects natin, tama, 'di ba? Minsan kasi yung concern natin, wala akong maipo-prospect eh. Wala ako talagang wala talaga ako ma-offeran, puro sila negative. Sa totoo lang, ay ikaw lang nagsasabi na wala, ikaw lang nagsasabi na negative. Ang kailangan mo lang, i-develop itong social media marketing natin. I-develop, magkaroon talaga ng digital domination. Pag sinabing digital domination, na do-dominate mo yung international na market gamit yung digital mo, gamit yung social media platform mo. So, ganun dapat tayo kasi maraming kumikita na sa online. So, yun nga sabi ko kanina, saan ka ba doon? Ikaw ba yung gustong pinagkikitaan sa online or ikaw ba yung gusto mo na na-maximize yung online at nag-generate ka ng malaking income? So, yun sa akin and ano lang, since I know andito marami na ding natutunan. So before ako mag-end, so gusto ko iwan yung isang quote na to. Consistency is what transform average into excellent. So, maaring sabihin mo sa akin magaling ka mag-post, maaring sabihin mo sa akin magaling ka mag-English, maganda ka mag-caption, maaring sabihin mo sa akin maganda ka mag-edit ng picture, pero at the end of the day, pag hindi mo ginagawa yung posting araw-araw, so wala yung kabuluhan yung pagganda mo ng pag-caption, pag-edit mo ng picture, pag hindi mo siya ginagawa araw-araw. So, nagmamatter pa din yung consistency sa negosyo na ginagawa natin. So, again, I do hope na sana i-discuss ko right now or sa training natin may natutunan kayo kahit putol-putol tayo. So, I do hope na syempre nakapagbigay ako ng panibagong learning sa inyo. And again, kumbaga yung learnings na yon, I do hope na syempre hindi lang siya magtapos bilang learnings. Kailangan mai-apply natin, kailangan maano natin, maisabuhay natin kasi sa totoo lang
sobrang effective yung training na yan once na ginawa mo, once na minamaximize mo. So, yun guys. So, thank you so much everyone.